Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, iba-vlog ko yung about sa DIY na ginawa ko para sa mother ko. Ano siya, hindi na kami yun nga, DIY kasi hindi. Kung mag-agency, nagtanong kasi ako sa agency kung magkano ang assistance ng Schengen visa. Yun na pagtanungan ko, sabi ano daw, 20,000. Kasama na yata yung ano dun, assistance, saka, ewan ko kung ano pa. Basta alam ko 20,000. Pero the rest, ayan, hi to my vlog. And the rest, syempre, yung ibang documents, ako pa rin ang gagawa. At ako pa rin ang magsasubmit. Tapos yung client, siya lang pupunta dun sa sa visa center sa Taguig ba yun o Makati. So naisip ko, kung ako lang din naman gagawa ng mga documents, tas ibibigay ko lang sa kanila. So ako na lang din kaya mag-process. So trinay ko lang na kung magkakaigi, kung magkakaayos. Ayun, i-vlog ko kung paano yung sunod-sunod na ginawa ko, saka yung mga needed and nabayaran ko. So, ito, pakita ko sa inyo. Yung una kong ginawa, muna ako dito sa finlandvisa.fi. Naggawa ako ng account para sa mami ko. Ito, itapat ko sa inyo kung paano yung finlandvisa.fi. Ayan, ito, finlandvisa.fi. Bali, gagawa kayo ng account pagka meron na kayong account. Madali lang naman yung paggawa ng account kasi ano lang siya, name, email address, tapos parang contact number, yung mga simpleng ganun lang yun. Tapos may account ka na. Ayan, tapos simulan natin. Ito, syempre, first ang kailangan, sabi dito, kailangan meron ka munang passport, yung client, kasi naman pupunta, tapos yung address in Finland, kung yung sino yung pupuntahan niya doon, tapos details ng inviting person, tapos itinerary. Ayan, eto, bali ang ginawa ko, ito muna, start new application. So yan, finilapan ko muna to, tinignan ko yung mga kailangan. Surname, last name, tas pangalan, date of birth, ayan, birthday. After nyan, ninext ko na. Ayan, para makita ko kung ano yung, medyo malabo ba. Ayan, next, yung travel document. So, ang pinili ko ay types of travel document. Sa ano ako dito sa... hindi, ito yun, sa passport pa. So, halimbawa yan, ordinary passport, pipiliin mo. Number of travel document. Ayan, yung about sa passport lang to. Ayan, simple lang to. Ayan, next na yung ito, occupation. Ayan, applicant's home address. Ito yung sa Philippines na address nung mother ko, tapos country, email address. Ayan, bali ito, residence in a country other than the country of national. No lang yung nilagay ko dyan kasi sa Philippines lang naman siya. Tapos yan, yung mother ko nga pala, wala siyang trabaho sa Pinas. Bali, ano lang siya, pensioner. So, ito ang nilagay ko. Pension. Yan, ito lang pinili ko. Pensioner. Kasi, nakaka-receive lang naman siya ng pension from GSIS and SSS. Ayan, ito. Ayan, kung student, ito. Or employed. Pag employed, ito. Pipilapan mo. Pero since, si mami, pensioner, so wala siyang pinilapan dyan. So, nag-proceed na ako sa journey details. Ayan, dito na tayo sa journey details. Ito, yung main purpose of the journey ay, ang pinili ko dito ay itong
Asa na yun? Visit, purpose, tourism, saka, yung visiting family and friends. Ayan. Dalawa yung pinili ko dyan. Visit and tourism. Additional information purpose of state. Tapos kung meron pa kayong ibang reason, ayan, pwede nyo ilagay dito sa additional information. And then, ito, state, medyo kasi naka-laptop kasi ako, kaya parang ganito yung member of state, ayan, hindi naman siya member of, ito, nandito pala sa tabi yung mga guide, pwede nyo siyang, dito nyo tingnan kung ano ba yung, need na kaya, pag medyo nalilito kayo. Ayan. Tapos, ito ang nilagay ko lang dito, member of state, main destination. So, Finland yung nilagay ko dito. Kasi dito nga yung point of first entry, Finland rin. Ayan. Tapos, dito nilagay ko yung arrival, first intended stay sa, Finland, saka, yung pala, kung ano yung nilagay mo dito, yun din talaga yung ipaprocess nilang sa visa mo. Kaya kung gusto mo talaga 90 days, ilagay mo na talaga 90 days. Kasi yung akin, trinay ko lang, ginawa ko lang 40 days. Kasi akala ko, automatic, siya, 3 months visa. Yung pala, hindi. Kung ano yung in-apply mo, yun din yung talagang lalabas sa visa mo. So, yun. Ito, fingerprints, collected previous, no yung nilagay ko dyan. Ayan. Tapos ito, proceed to contacts. Ayan. Nandito na. Accommodation details. Ito, sa accommodation details, ang nilagay ko dyan ay invited. Ito, invited by a private individual. Kasi ako yun. Halimbawa yan. Kasi kung ito accommodation details, lalagay mo kasi dyan yung hotel. Ganun. Since dito naman siya titira sa bahay, so hindi ko yan pinindot. Ito lang. Private individual. Kasi dito siya sa bahay mag-stay. Ayan. Ito yung inviting person. Ako yon yung anak. Nandito sa Finland. Yan. Lagay mo lang yan dyan. Tapos, ito, ang nilagay ko dito, cost of travel and living during the stay, covered stay. Ito, nilagay ko, by a sponsor. Ayan. By a sponsor. Means of support, all expenses. Nilagay ko, all expenses. Ayan, referred to 3031. Ayan, kasi dito yan. Contact information. Ayan. Ayan. Tapos, next, ito na, sa application documents, yan. Ito na yung mga documents na kailangan. Application documents, since select the country where you submit. Ito, country of submission. So, yan? Philippines. Let's check that. Ito, country of submission. So, where you submit. So, manggagaling siya sa Philippines. Kaya Philippines siya. This is the question. Yan. Ang sabi dito, please note that the checklist of the required document has to be chosen. At tanggalin na. Ayan. Dahil na lang magbasa niyan. Dapat naka-English daw or Finnish. At kailangan dala yung original documents sa visa application center. Yan. Tapos, select the checklist of the required documents based on the main purpose of travel. Ayan. Dito, ang pinili ko ay pribadong pagbisita, private visit. Ayan.
Kasi ito kasi depende yan sa pipiliin mo yung mga yung mga needed documents. So magkakaiba sila. Pag pinili mo tong tourism, ayan, may mga checklist na biglang lalabas. So ang pinili ko sa kanya, since ako kasi ang magsasagot ng ng travel niya, private visa. Ayan, ito, yan, dito lalabas yung mga needed na documents. So ang unang kailangan na documents ay ito, visa application form with a photograph. So yung photograph, nagpa-picture lang siya sa labas na passport, visa, Schengen visa. Dinala lang niya doon. Tapos ito, print ko lang. So ito, i-open mo to. Yan, may lalabas dyan, link. Tapos parang form siya. Visa. Ay, ito yung parang sample lang size. Pag clinic nyo yan, lang yan, yung mga picture lang na, parang size ng passport picture. So itong visa application form, lalabas yan once na finalize mo na pag ito finalize application, yun, dun lalabas itong mga summary. Tapos yun na yung yung visa application form na sinasabi. Tapos ito, travel document. So i-yes mo din siya kasi meron ka naman. Ibig sabihin, travel document yung passport. Travel document valid minimum 3 months after the yan. Ito yung passport yan. Then ito, other documents or previous travel document, previous visa. Kung may previous visa ka daw ng Schengen visa, ayan, lalagay mo siya. So since wala naman siyang Schengen visa at first time, yan lang. And next, ito, travel insurance. Yan. Yung travel insurance na kinuha ko pala ay AXA. Ano bang, di ko alam kung anong basa doon. AXA. Yung AXA. Tapos, yun, nakalagay na yun doon. Gagawa na lang ako ng ibang vlog para doon. Makikita kasi doon yung, ito, yung mga needed. Yan, yung may 30,000 minimum coverage of 30,000 euros na Tapos ang binayaran ko dun ay yung 40 days, parang 70 euro lang yata yun. Oo, 70, around 70 euro. Tapos siya, pwede siyang refundable yata siya pagka hindi na grant yung visa mo. Yun. Yan. Ito, madali lang din yung travel insurance. Lang siya, madaling makuha. So, yun, print ko lang. And next, ito na, sa purpose of journey. Proof of itinerary. Yes, kailangan mo yan. Katibayan yan. Gumawa lang ako ng, ng Excel, tapos, na 40 days yung mga pupuntahan namin, mga plan na itinerary dito sa Finland. Madali lang kasi kumuha lang din ako ng idea dito sa Google. Tapos nilagay ko lang sa Excel. Tapos, ayun, print ko. Madali lang yan. Kaya yan, char. Ito, sa transport reservation. Ito, yes. Ito naman yung sa, sa ticket. Ang ginawa ko, hindi naman talaga kailangan niya yung bibili ka ng ticket. Ang ginawa ko, click lang ako. Ang ginawa ko yung sa Qatar Airways para siya, makikita mo kasi yung ticket talaga. Tapos siya, yung hindi mo siya babayaran. In-screenshot ko lang siya para magmukha lang siya na parang may ticket. Yung may details ng flight details mo, pangalan ng mother ko, tapos yung time, yung date, ayun, yun lang naman mahalaga dun yung date ng flight, yun ang kailangan nila. Ini-screenshot ko, tas ginawa kong parang ticket talaga, yun, papunta at pabalik. Pero hindi na ako nagbayad dyan. Yung iba kasi parang reserve talaga. Yung amin hindi na, ginawa ko ini-screenshot lang.
Tapos ito, invitation letter. So, ito, niyes ko siya. Ayan. Ako yung gumawa niyan. Invitation letter. Must be included. Purpose. Yan, nilagay ko yung purpose and duration of the visit. Relationship. Yan. And contact information. Ayan. Pagka clinic mo to, lalabas dyan yung form. Bali, fill upan mo lang siya. Tapos, after ko ma-fill upan, pina-notarize ko siya dito sa Finland. Yung nabayaran ko dun sa DVV ay 18 euro lang naman. Ayun, bali ilang page yata, yung 5 page yata yung na-print ko dito. Not sure. Ayun. May mga checklist din dito yung mga kailangan na dalhin. Click nyo na lang yan. Tapos ito naman, documents related to the inviting person. Copy of inviters. Yan, ito na yung sa akin, mga documents ko, yung mga passport. Yan, kopya. Kasi ako yung inviting person, so yes. Pinadala ko lang sa kanila, in-email ko sa kanila, tapos yun, print na lang nila doon. Yung passport. Tas family ties, proof of family ties with the inviter. So, ito, ang kailangan lang dito yung birth certificate ng mami ko, saka marriage certificate ko. Oo, yun ba? O parehas namin. O basta yung mga birth certificate at marriage certificate galing sa PSA. Ayan, parehas namin para walang question. So, yes na to. Proof of relationship. O, yun din. Ito hindi. Kasi hindi naman kami, dito kami sa family ties. Ayan, pag lang yan, mga informal relationship, like mga mag-boyfriend, girlfriend. So, hindi naman kami ganun. No, yan. Nilagay ko lang no. Dapat walang, dyan, skip. Lahat yan may yes or no. Yan, no. Ito, proof of financial means. Proof of financial means yan, bank statement. So, yes. Yung pinrovide ko yung sa akin, saka yung sa mother ko. Parehas kami nag-provide ng bank statement. Though, ang nakalagay dito, confirm applicants. Ayun, parehas na lang kami nag-provide niyan. Tapos, ito, proof of employment. Letter of employment official. Ito, katibayan pagiging empleyado. Self-employed. Ito, hindi naman to. No. Ito, no din. Since wala naman. Ito. Ito. Kasi ito sa applicant. So, hindi naman siya employed. So, no siya. Letter of employment. Pero, pinadala ko na lang din yung, yung employment letter ko, yung COE ko, from Finland. Para may copy sila. Tapos, ito, additional document. Ayan, family ito, personal ties encounter. Ayan, nilagay niya dito yung, pension niya from GSIS. Nag-request siya ng, proof na may nare-receive siyang pension. Kasi nga, pensioner siya at wala naman siyang work, retired na siya. In case of non-Filipino, so hindi naman siya Filipino kasi siya. No lang yan. Next, ayan, for minors. So, hindi naman siya minors. So, no na yan. Documents when parents not traveling, no na yan. Kasi matanda na siya. For minors lang yan. So, no lang yan. Depende, yan. Ito pagka minor yung nyo. Kung minor yung i-apply nyo, yan. O, yes nyo yan. Tapos ito, yes or no. Kung may kasamang, parents or guardian. Ayan, ito na. Ito, wala naman. Other documents, no.
Yan, other submission documents, visa application. Ayan, tapos finalize application na. Pag clinic mo yan, lalabas na yung itsura ng ito, visa application form. Yun na yung tinatawag na visa application form. So, summarize natin kung ano yung mga hinanda kong documents. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito yung mga gumawa ko ng ganito na checklist ko para organize kami. Ito yung meaning, ito Michelle, ibig sabihin ako to. Yung nandito sa Finland. Inviting person to. Lagay ko, Finland. Ito yung nag-invite. Ako yan. So, ayan, pinadala ko yung COE ko dito sa Finland. Ito, kahit di na siguro yan, TE copy. Tapos yung tax card ko, pinadala ko rin para sure. Tapos, apartment contract kasi since dito siya titira. Passport with stamp. Ayan. Residence permit ID. Ayan, yung ID ko dito. Tapos, birth certificate ko na notarize. Tapos, marriage certificate kasi since iba yung apelyido ko, so, kailangan ko ng proof na married ako, kaya naiba yung apelyido. Tapos, 3 months payslip, pero ginawa ko 6 months na para sure. Tapos, ito, 6 months bank statement dito sa Finland. Ayan. Tapos, ang sabi, kailangan at least, magkano nga yun? Euro per day. Magkano nga yun? 50 euro. 50 euro per day. Yung, ng Schengen visa. Oo, dapat meron ka at least sa bangko mo na 50 euro per day. So, halimbawa, kung magstay siya dito ng 30 days, ayun, 50 times 3, so 1.5. Dapat may at least may 1.5 ka sa yata, sa bank statement. Ayan. Tapos ito, proof of sponsorship, notarize. Ito yung notaryo ko dun sa DVV. Itong proof of sponsorship, ito yung print ko na galing din dun sa link dun sa Finland.visa. Makikita nyo yung pinakita ko kanina. Finilapan ko lang yun, tapos yun, dinala ko sa DVB na notarize na. Tapos itong invitation letter, parang letter lang siya na yung details na gano'n. Nakuha ko lang dito sa Google, so kinapi-paste ko lang yung invitation letter with signature, gano'n. Tapos ito, imagine checklist. Ito yung sa mother ko. Ito from Philippines. Ayan. Ito yung required sa, ito yung kinuha sa kanya. Birth certificate, marriage certificate, lahat yan yan. Ano nga nakatawag doon? Apostille. Tapos ito, passport with stamp. Yan. Tapos ito, pension. Siyempre, since wala naman siyang trabaho, ayan, kumuha siya ng GSIS pension benefit certificate. Tapos, passport picture, Schengen visa yan. Tapos, copy ng mga titulo niya, lupain niya, charot, sa Pinas. Yun. Tapos, meron din siyang bank certificate and bank statement. Tapos yung travel insurance, yan. Ito yung spelling ng travel insurance namin. Asya. Mabilis lang siya. Once na nabayaran mo siya, papadala agad sa email yung copy ng ng travel insurance mo. Mabilis lang siya. Siguro hindi siya mahirap kuhanin. Napakasimple lang. Pa-appointment, paano? Ito mamaya, ito pa. Tapos ito, round trip ticket. Yun nga yung sa Qatar Airways yung sinampol ko. Bali, inano ko lang siya. In-screenshot ko, tapos inayos-ayos ko.
cover letter niya na ano, sarili din niya. Siya naman yung may signature. Travel itinerary. Ayan, yung naka-PDF. Naka 40 days. Tapos ito, visa application form printed with signature. Ayan. Ito yung pag na-finalize application, ito yung lalabas, visa application form. Doon mo rin makikita. Ayan. Screenshot nyo na lang, guys. Ito yung mga checklist na ito lang lahat talaga yung inano namin. Ginamit namin. Ito yung mga prepare namin na checklist. Ayan. Pakita ko sa inyo. Palitin ko. Tapos screenshot nyo lang kung gusto nyo kopyahin yung aming checklist. Ayan. Gusto ko kasi naka-organize yan. Ayan. Ito nasa taas. Ito yung sa inviter, yung nasa Finland. Ito yung mga pinadala ko via email, tas pinlink lang nila. Ito yung sa mami ko sa Pinas. Yan, after mo makompleto at ma-finalize itong mga documents, nagpa visa appointment na ako. Yun, through ano lang din yun, through online, ibang link naman yun. Ibang vlog na lang din yun kasi medyo mahaba na to. Ayun, basta dalhin lang tong lahat ng doon sa visa center appointment. Gawa na lang ako ng ibang vlog para kung paano magpa-visa appointment. Yun lang, guys. Ayun, so far naghintay lang siya ng eksaktong 2 weeks. Ay, parang wala pa nga 2 weeks kasi pinadala na agad yung passport niya. Tas once na na-receive na yung passport, andun na yung result, yung visa grant. Yun, approximately 2 weeks na-receive na namin yung decision ng visa niya. Ayan, grant naman na siya, na-grant na siya. So, ito, DIY lang to. Hindi na kami nag-agency. Kaya nyo rin to, guys. Kaya, sundin nyo lang to, yan. Yun lang, guys. Thank you, guys. Bye. Ayan. Ano na lang yan. Screenshot.